Good morning po mga kahardot, welcome sa aking channel. Sa araw na ito ay panibago na naman at muling pagbubuhos dito sa aming construction work, ang aming schedule ngayon. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:20 ng umaga sa aking G-Shock na relo. Ayan, at shout out pong muli at welcome sa aking channel. Ayan guys, at ang video ko ngayon nga ay ang pagbubuhos, at ito ang aming bubuhusan sa araw na ito guys. Tingnan. Yan ang aming mga pedestal column again, at natapos na nga yan, at siyempre tapos na rin ang anchor bolt. Yan po ang nakalagay na po yan, may mga anchor bolt na, at siyempre aprobado na yan. At ang ating makita nyo naman ang mga suporta natin, ang mga diagonal support sa taas, naka-ring sa gitna, ayan may tie rod. Yan po ang position ng shattering na yan, may tie rod. At sa baba meron yan, at may kicker po sa ibaba yan ng pasipaan, kaya tinawag na kicker para hindi sumipa ang ating shattering. Ayan guys, at yung pedestal na yan ang bubuhusan natin sa araw na ito. Ayan, at actually nag-uumpisa na tayo guys. At yun ang ating pump, kitang kita nyo naman, meron naman flexible pipe sa dulo ikinabit, at may kasama pa rin tayong puting foundation na yan. 6 na pundasyon niyang bubuhusan ngayon guys, at tatapos na rin nga yan, at 3D for pouring. Yan po ang activities natin ngayon sa pagbubuhos, at syempre tuloy po ang backfilling natin doon mga kahardot. Ito po ay bali 3 months na po ito ngayon, at iyan na ang itsura ng aming mga nabakpilan yan. Pahapyaw po, at bibigay ko po sa inyo ang sequence niyan sa susunod kong video. Dapat may tumawag sa atin ating consultant, at yan papunta tayo dito. Kaya ang ating binubuhusan guys, ayan kung makita nyo, nasa likuran ko lang ang buhusan. Ngayon may mga tao tayo dyan nakadeploy para sa ating pagbubuhos, at puntahan natin sila. Ayan guys, ito ang ating mason nakatangla at naghihintay ng konkreto. Ayan, at nakaabang ang ating vibrator siyempre. Ayan mga tao. At ito ang ating mga in-charge people. Ayan po. Ang ino na po natin ay ang column nick. Ayan sila. Ang ating in-charge, ang general in charge ng ating project, Mr. Swave, ang ating geodetic engineer. At ito naman ang ang in charge sa shattering. Ayan, okay, si Adsman. At tuloy po tayo sa panonood mga karo. Ayan, tingnan ninyo ang sequence kung paano tayo magbuhos. Ayan nga, at kita nyo yung pipe na yan. At yan nga mga kadot, ayan, tuloy po tayo sa ating pagbubuhos. At yan, tinatanong tayo kung ilang tao ang kailangan natin bigyan ng pagkain. So 100% kalang this guy. Okay. Okay. Damasons! Yehey! Sieba! Sahara Mason and Carpenter. Sahara logo. Okay. Ayan, tapos na itong mga column neck na ito, at pinalilinisan natin sa ilalim sa mason. Ayan, palinisin ng mose para hindi magka-problema ang ating pagka tumigas yan, mahirap linisin. Ayan, at andun na sila guys sa pedestal. Ayan, mainit. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:45 na. Ayan, at andun na sila ang ating mga mason. Ayan, nandun naghihintay para sa pagpipinis ng pedestal. Hanggang doon ang ating bubuhusan guys. Ayan. At kung makikita nyo mga kahardot, ayan
ang ating nabuhusan. Wala na, hindi na makita yung mga bato dahil nag-backfill na tayo. Yan guys, ang ganda na. At bandang huli, pagka nakapagpatong tayo ng 3 patong pa na backfilling, makikita naman natin dyan na yung anchor bolt lang saka yung grade beam. Then magpo-proceed na tayo ng grade beam. At so base, then erection na ang steel structure building ng susunod. And guys, tuloy po tayo ng pagbabackfill habang doon sa dulo na yon. Ayan. At mamaya ay tayo mayroong testing. At dito naman sa kabila na ito ay tuloy naman ang pagbubuhos. Ayan. Tuloy pa ang pagbubuhos ng ating mga mason, ng ating mga kaibigan. Andun ang ating pump. Meron tayong 56 meters pump. At naabot na itong gilid na ito. Ayan. Mahirap ang pisto dahil maliit lang naman yung pedestal na yan, pero napaka-importante niyan. Napaka-importante niya na buhos. Dapat hindi magagalaw dahil nakasit ang anchor bolt sa ibabaw niya. At saka pala guys, nilalagyan natin ang chemical ang dugsungan yan. Ayan. Ayan guys, ang position natin ng ating mixer at nasa slant position siya. Kaya pagdadating siya natatapon. Kaya pinabawasan natin instead na halimbawa ang capacity ng mixer ay 10 cubic, pinabawasan natin ng 1 cubic para dito sa position niya hindi matapon. Kasi guys, for your information, pagka ang pump ay nasa ganyang position at ang mixer ay naka-slope, tulad ng piston na ito, hindi mo maiiwasang magkaroon na ng tapon katulad niya, natapon ng konkrito. Ayan guys, kasi itong pump natin ay nasa sa level. Once na umurong yan tumigil, matatapon at matatapon. Kaya ang remedyo dyan, kung ang capacity ng mixer ay 10 cubic, babawasan mo ng 1 cubic o 9 cubic lang, hindi matatapon. Hindi natin maiwasan magkaroon ng pisto na tagilid dahil sa location ng project. Hindi lahat ng pagkakataon ay nasa level ang pisto ng mixer. Kasi ang dinidepende natin ay ang available ng position ng concrete. Ayan guys, tuloy po tayo sa pagbubuhos. Ayan nga, at ang sistema ng pagbubuhos ay gano'n. At inuulit ko, hindi sa lahat ng pagkakataon nasa level na pisto ang ating mixer. May pagkakataon na naka-slant yan tulad ng ganitong position dahil tayo ay nasa ramp. Yan po. At guys, andito na kami sa mall. Ilabot na ng araw. Guys, at
tayo ng gabi, kabubuhos. Yan ang buhay construction. At ayan, mahangin na guys. Tingnan niyo ang palibot. Ayan, nandun na ang ating buhos. Ayan, andyan na. Andito pa ang bubuhusan guys. Oo. Yan ang buhay construction. Guys, oh, mga tao natin, oh, ginabi na. At jalan. So magkahadot at inaabot na ng gabi nga ang buhos natin at yan at andito na tayo sa last portion at matatapos na yun.